Hi everybody! Welcome back to my vlog! Finally, nakapag-film din. Ito na lang yung palagi kong panimula kapag nag-film ako, no? Lagi kasing ang tagal bago ko mag-vlog. I was supposed to start this vlog episode kaninang umaga pagkagising ko. I was supposed to film my everyday skincare. Yung pinaka-start of day ko, skincare, makeup. Kasi lumabas kami kanina, nagpunta kami ng supermarket. Namasahe lang kasi kami. So, I was planning to film kung tatagal ba yung makeup routine ko. It was failed. During the time na film ko na yung pagsiskincare ko kaninang umaga, pumalya guys yung pag-video ko dahil bumagsak ang cellphone ko from the mirror. Nakikita niyan, dinikit ko yan guys sa salamin. Kasi I was filming this way. I was supposed to be uploading that as short video din dito sa YouTube. However nga, bumagsak bigla yung phone ko. Nawalan na ako ng gana. And natakot ako syempre. Yun yung first ever time na bumagsak yung telepono ko. Sino ba naman ang may gusto na bumagsak ang telepono, diba? Okay, moving on. This vlog episode is actually about how we are going to prepare when we are going to travel abroad. And this is my very first ever video preparation tungkol sa pag-travel. Dahil this is our first ever travel sa ibang bansa na magkasama. Yes! Kasama yung jowa ko! Yun, first ever travel namin ito together abroad ha. Kasi we used to travel like locally lang most of the time. Dito lang talaga sa Pilipinas yung mga travel histories namin. And now, finally, makakapag-travel na din kami together papunta sa ibang bansa. Actually, parang ako lang yata yung nag-i-aim. Sa aming dalawa, ako lang yung nag-i-aim na magpunta ng Thailand para lang matikman guys yung mga masasarap na dishes, ganon. Then eventually, parang nag-suggest siya sa akin, why don't we try to travel to this country, ganyan. Siyempre, nung una ayoko pumayag kasi nga, I was already dreaming about Taiwan. I really wanted to taste the food kasi nga, di ba, ang mga, the dishes of the Chinese, tayo mga Pilipino, tayo mga typical na Pilipino, gustong-gusto natin yung mga yun. Sila siguro yung mga Chinese, like my other friends, ang narinig ko sa kanila, medyo sawa na sila sa sarili nilang mga putahe, ganon. Pero tayong mga Pinoy, aminin mo day, nako, sarap na sarap ka sa mga Chinese dishes. Yun na yung pakiramdam ko at first. And then ayun nga, nag-usap kami ng jowa ko, yung suggestion niya sa akin, medyo in-screen ko ng konti sa social media, in-screen ko ng konti sa internet, and ayun, nag-change of mind na din ako. Nag-okay na din ako na dito na kami mag-travel sa bansang to. Yun lang naman yung very brief story bago kami nag-come up dito sa travel na to. So, pumasok yung Vermont and that was the moment na nag-decide kami na mag-travel na nga talaga kami. The first thing that you must do is booking a flight. It is not actually our habit na mag-abang na mga sale flights or na mga seat sales. Ayan. Kasi hindi naman kami frequent travelers. We may call ourselves na frequent travelers domestically but not abroad. So that moment, that same month, doon lang din kami nag-start na mag-abang ng seat sale, guys. And fortunately, na-late lang kami ng 2 gabi. Hindi namin nakuha yung talagang pinakamurang seat sale. And everybody is aware na maraming mga seat sale sa kahit saang airlines available dito sa atin sa Philippines. My personal preference is the Philippine Airlines. So, ayun, medyo sinuwerte, nakakuha tayo ng seat sale. Ang kagandahan po sa pagbubook, hindi ko pinopromote ang Philippine Airlines. Hindi naman sa sobrang suki, but if you would ask me which airline would I prefer, pipiliin ko pa rin po ang flag carrier ng Pilipinas. This is actually just basic experience ko. Kasi guys, kapag sa PAL ako nagbo-book ng flights, hindi ko na pinoproblema ang excess baggage. Hindi ko pinoproblema yung mga dadalhin ko, hindi ko pinoproblema yung maleta ko. When you try to book sa PAL, hindi mo kailangang mag-add or bumili ng additional baggage. Yung pinakamurang economy flight nila, meron na siyang 30 kilogram baggage. So since mag-travel kami ng more than 5 days, mas prefer ko yung ganong klase ng airline. Para hindi na rin talaga ako problema na kailangan ko pang bumili ng excess or ng additional baggage. So, meron namang ibang available na airlines dito sa atin. Depende na yan sa preference ninyo. Sa preference ko sa edad kong to, mas gusto ko nag-lace ang convenience. So, yung flight namin, September namin na-book. Actually, November yung anniversary namin, kaya meron kaming ganitong travel, no? So, September, October, November, 2 months ahead,
ng flight date namin. Na-book yung flight na yon. And within that more than 1 month period, the time na film ko tong vlog na to, ito na yung week kung kailan kami aalis. Actually, bukas na yung alis namin. So, yung more than 1 month na yon, na period na yon, yun na yung pinaka-preparation namin. So, since ito nga yung very first time na magta-travel kami abroad, nag-conduct talaga kami ng review, guys. Hindi natin kabisado yung ibang lugar. I mean, yung lugar other than the Philippines. So, we've conducted and we've watched reviews, we've watched vlogs na ang topic is yung lugar kung saan kami magpupunta. Kung ano yung mga kailangan mong i-prepare, kung ano yung mga kailangan mong i-consider kapag nandun ka na or bago ka magpunta sa lugar na yon. So, number 1 nga, yung kanina is yung flight. Number 2 is yung itinerary ninyo. Your itinerary includes your activities, includes the places that you're going to visit. It says everything that you will be needing. Everything. Since sa northern part of Vietnam kami pupunta, ito yung bansa na sa place na to, ganito yung weather. It's the place where there are different weather. Hanoi has a very humid, medyo mainit daw talaga yung klima doon. Samantalang sa Sapa, malamig daw talaga yung lugar na yon and mga occasional rains, ganyan. So, you should be sure about your itinerary, about the activities that you are going to do bago kayo mag-prepare nung mga gamit na dadalhin nyo, ganyan. Katulad sa amin, yung span na yun, yung more than 1 month na yun, ang prepare talaga namin, guys, is yung mga damit na kailangan namin gamitin para sa lugar na to, para sa klima na to. Hirap din pala, no, kapag nakatira ka sa bansa na paiba-iba yung season. Kasi 'di ba sa ibang bansa 4 ang season? Winter, autumn, summer, and fall. Mahirap din pala siya and kailangan mo talagang maging aware and bantayan talaga yung weather, yung condition ng klima nila, ganyan. Na-realize ko lang na hindi rin pala biro yung ganitong klase ng pag-prepare, lalo na starter kami. Sa iba, well, congratulations. Ang gagaling ninyong mag-prepare and maging flexible when it comes to traveling abroad. Considering those things, we prepare the outfit para sa lugar na to for a couple of days. And we prepare the outfit para sa malamig na lugar for a couple of days. Yun yung mga una naming pinaghandaan. Medyo napagod lang naman kami kasi hindi naman kami sanay mag-shopping na talagang merong pinaghahandaan na travel, ganyan. Lalo na ako, medyo matagal na din akong hindi talaga nagkakandak ng shopping sa mall and sa online, ganyan. When it comes to clothing, sa age kong to, nasa stage na ako na I'm after sa comfortable. Basta kahit na anong klase ng outfit, kahit na anong klase ng damit, basta comfortable sa akin, that's where I will go. I'm not going to take this time para ipakita sa inyo isa-isa yung mga pinagbibili naming outfit. I will show it na lang, guys, sa next film namin. Real time. Ayan, kapag real time na talagang the moment na isusuot na namin siya, the moment na gagamitin namin siya, doon ko na lang siya sasama sa filming, guys. Kasi medyo masyashort yung oras ko kasi mag-e-empake ako, kaya nandito ang maleta natin. So, yun yung pangatlong kailangan yung i-prepare, mga kapatid. Yung clothing, yung outfit, whatever outfit you wish to wear, go for it. Kailangan maganda kayo kapag nag-travel kayo. That's the main point. Alam nyo yan. Next thing, aside from your outfit, is of course, ang dapat na hindi mawawala sa inyong preparation list is ang inyong hygiene kit. You know, sa akin kasi, sobrang mahalaga yung hygiene. And that's something na talagang pinaghahandaan ko din when I'm going to travel, regardless kung domestic or international. Importante sa akin ang skincare. At syempre, since magta-travel ka, you're going to take more photos and more videos. Importante ang makeup. Ano ba? So, dahil dyan, nag-check out ako sa Shopee ng ganitong mga bottles. Ayan, I'm not promoting anything here, mga kapatid. Pero, gusto kong i-share sa inyo, itong nabili ko sa Shopee, meron siyang pang-label. Ayan, nakikita nyo, diba? Sobrang kompleto, guys, nito. All-in-one pack na siya. Meron siyang ganito na pwede mong paglagyan ng moisturizer mo or anything na kailangan mo sa skincare. Diba? Ayan, ang sinasabi ko sa inyo, mahalaga talaga, guys, na magkaroon kayo ng ganitong travel kit. Tapos may spray bottle. So, inisa-isa ko talaga, no? Meron siyang simple bottle like that. Ang pinakamagandang part is meron siyang dropper. O, di ba ang saya? Kasi meron siyang imbudo. It's very convenient. Alam nyo, bumili kayo nito kahit i-dispose nyo to kung marami kang budget. This is disposable. Pero,
para sa katulad kong nagtitipid, I'm gonna use it for like several years. So, non-negotiable talaga sa akin, guys, ang hygiene kit or anything na para sa inyong well-being. Never settle to anything na mako-compromise ang inyong self-care. That's my point here. And aside from that, magdadala tayo ng shades. Alam nyo na, mahilig ako dyan. And it's really my favorite. Not a collection, but meron akong mga iilang shades kasi nga, mahilig talaga ako doon. And then, bukod doon, magdala tayo ng sombrero. So, all those things na na-mention ko kanina is yung mga primary things that you really need to prepare. Though hindi ko naman sinasabi na secondary na lang itong mga next ko pang sasabihin, pero guys, isa din to sa mga mahalagang bagay. Importante lang talaga sa akin, guys, yung flight, yung outfit, and yung hygiene. Yun yung primary concerns ko, personally. Another important thing that you need to prepare is yung mga gear, yung mga gadget, ano ba yung mga kailangan mong dalhin para syempre maganda ang outcome ng iyong travel, di ba? Kailangan priority mo na maganda ka kapag nag-travel ka, kapag nag-picture and videos ka, di ba? So, aside sa cellphone, we've decided to get a new camera. I was actually thinking of getting a compact camera before, but we've decided to get an Ace Pro, an Insta360 Ace Pro instead of a compact camera. The reason is that beach couple kasi kami. Hindi kami yung picture dito, picture doon, anywhere, kung saan man kami makaladkad. Hindi kami kasi super ganon. Talagang ma-beach talaga kami. So, we've decided to get an action camera kasi base experience namin last March, noong nagpunta kami ng Bantayan and ng Calaguas, very useful and very convenient sa amin gumamit ng action camera. After we bought the flight, the second thing that we purchased is the camera. Kasi sobrang namin excited. Dahil ngayon lang kami magkakaroon ng camera together. Kasi dati, yung ginagamit lang namin camera is yung personal camera ni Jowa and yung action camera din niya na binigay sa kanya ng kapatid niya. Ako, I don't have my own camera set or any camera. Literal na camera, wala akong ganun eh. Cellphone lang talaga ako. Kahit yung sa mga vlogging kineme ko, puro cellphone lang yung gamit ko dyan. Why spend into a camera kung hindi ko naman siya everyday gagamitin, kung hindi ko naman siya talagang masusulit? 'Di ba? So, very convenient, very useful, and mas marami kaming paggagamitan with this type of camera. Actually, before, we were thinking of getting the DJI Osmo Pocket 3. Na-review na namin yun, guys. Nagkaroon na kami ng comparison. Yun yung dapat nakukunin namin. Pero nga, hindi siya action camera. The purpose of getting a camera is for all-around use. Yun yung pinaka-purpose namin. Okay? So, whatever you wish to bring, kahit gaano kalaki, kaliit na camera yan, ang pinakamahalaga, guys, masaya ka at maganda ka sa mga kukunin mong pictures and videos. Kami, more on convenience kami, kaya maliit na camera talaga yung mas gusto naming dalhin. The good thing of having this one is nakakapag-video ka, nakakapag-picture ka, pwede sa adventures, pwede sa mga malayo ang kuha. Basta yun talaga, guys, yung qualities niya, yung mga characteristics ng camera na to na talagang nagustuhan namin. That's why we've come up with this one. And the fifth thing that we had to prepare is our activities. Yung mga entrance fees, yung schedules, yung mga rides or whatever kung pupunta man kayo sa mga amusement. Anything na kukuhanan ninyo or kailangan ninyong kunan ng service provider, guys, kailangan nyo na rin siyang i-prepare bago yung mismong flight ninyo. There are also cases when you need to consider booking it at an earlier time. Pero guys, sa case naman namin, okay lang naman na medyo late na siya or kahit close to date na namin siyang na-book. Including the city tour and yung Halong Bay, yes, mag-Halong Bay po kasi kami. Kinuha namin siya this weekend lang, like 5 days bago yung mismong flight namin kasi okay naman mag-book sa Klook. Very easy and very convenient. Kasi pag chinek nyo sa mapa, pag chinek ninyo online, yung mga bagay na yon, pwede nyo siyang magawa ng DIY. Though DIY talaga itong travel namin, yung mga activities, kinuhanan talaga namin ng service provider. Kasi nga, kami na yung mga taong after sa convenience. So if you are young and you have the energy, go travel and do the DIY in Vietnam. It's very common. It's a usual thing that they do in Vietnam dun sa mga travelers. Nabasa at napanood ko na din yan online.
For other extracurricular na gusto pa namin gawin sa bansang yon, na-check na din namin sa mapa, na-check na namin online kung gaano lang kalalayo yung mga yon sa hotel where we're going to stay. And we've decided to just do those things by ourselves. As per research online, very convenient, very available naman daw guys ang transportation sa bansang yon. Kaya hindi na rin kami kaanong ng problema. Aside dun sa tour or sa mga activities na kinuha namin sa Klook, meron lang talaga kami mga other things na gustong gawin. And we're going to feature that and share that in my channel. I forgot to mention and include our booking of hotels pala guys. Ginawa namin siya right after naming mabook yung flight. Kasi yung hotel is another thing that is a priority also at earlier time. Better na ma-book ninyo yung hotel ninyo at earlier time for you to get the best room, 'di ba? So I would say, after booking your flight pala, better na gawin ninyo na and tapusin and i-finalize nyo na guys yung itinerary ninyo para mabook ninyo ng tama yung inyong mga hotels. I-rephrase ko lang yung pagkakasunod-sunod nung mga steps or nung mga bagay na kailangan mo i-prepare and i-consider when you're traveling abroad. First is your flight. Second is your itinerary. I disagree if you're booking your hotel first before your itinerary. Kasi, you know, girls, pabago-bago yan ng isip, 'di ba? So, mas maganda kung ma-finalize muna ninyo agad yung itinerary ninyo, lalo na kung hindi lang isang place yung pupuntahan ninyo doon sa isang bansa. Itinerary first before your hotel bookings. So, same with the flights, 2 months ahead din. Nung binook namin guys yung hotel, sobrang importante na mabook nyo siya kaagad. Pero in fairness naman sa Agoda and sa Klook, meron arrangement dun sa app na pwedeng i-book mo na siya now pero pay later or pay days or 24 hours before yung mismong check-in time or check-in date ninyo. Yun yung kagandahan doon sa app na yon. Meron ding hotel sa Klook but hindi pala kami kumuha ng hotel sa Klook kasi the hotels in Agoda are enough. Kaya ako sinabi guys na mahalaga na mauna yung itinerary because when you book your hotels, yung availability nun nakadepende sa itinerary ninyo. Mababago siya. Meron siyang epekto sa itinerary ninyo. You know, 1 month, 2 months ahead of your travel date, may mga changes agad sa hotels, especially kapag in demand yung hotel na nagustuhan ninyo. Ganon. So, it's very important to consider it first bago yung iba pang bagay. So, sa amin, buti na lang pala na book namin yung hotels at earlier time kasi late ko na nabasa na very in demand pala ang Vietnam kapag ka November month. So, good thing na maaga talaga kami nakapag-book. Actually guys, 2 months before, nung binook namin yung hotels in Hanoi and in Sapa, dami na naming nakikitang sold out doon sa mga target naming hotels, ganyan. You know, when you're checking hotels, you check it with the maps. I-consider mo yung, you know, yung nilayo niya, yung proximity niya dun sa activities, dun sa mga gagawin niyo dun sa lugar. It's very important. So, yun lang muna for this episode. Medyo marami na akong na-discuss. Medyo mahaba na guys yung na-film ko. Yun yung mga primarily important things that you need to prepare when traveling abroad. We're gonna see other things sa iba ko pang vlog episode. And I will do my best para ma-film yung mga gagawin namin in the next coming. So, summarize ko lang guys before I end this vlog episode. I-summarize ko lahat nung sinabi ko sa inyo na kailangan ninyong i-prepare when you're traveling abroad. First is your flight. Second, important thing is to prepare your itinerary. Third is your hotel bookings. Fourth is your hygiene kit. Fourth is your outfit. Kailangan maganda ka kapag nag-travel ka. And last but not least is ang mga gadgets na magsusupport para talagang maging maganda ka sa videos and pictures mo while traveling. So that would be all muna for this vlog episode. I will see you again in my next one. Bye!